Ang bawat tao ay may mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao sapagkat kailangan niya nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, damit, at tirahan ay mga batayang pangangailangan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ang mga ito. Meron tayong iba't ibang pangangailangan at kagustuhan. Minsan, ang pangangailangan natin ay nagiging kagustuhan. Minsan naman, ang kagustuhan ay nagiging pangangailangan. Ang pangangailangan natin ay kagustuhan ng iba. Minsan naman, ang kagustuhan natin ay pangangailangan ng iba. Ano nga ba ang kagustuhan? Ang kagustuhan ng mga bagay na ginusto lamang ng tao at maaari itong mabuhay kahit wala ito. Bawat isa sa atin ay iba-iba, kaya bawat pangangailangan at gusto natin ay iba-iba rin. Nakabatay din kasi ito sa estado ng buhay ng isang tao. Ngayon pag-uusapan natin ang Theory of Human Motivation ni Abraham Harold Maslow. Itinanukala niya sa theory na yon ang teorya ng hierarkiya ng pangangailangan. Pag-uusapan natin itong pagsulok na to, kung saan meron itong 5 baitang, nating isa-isahing i-discuss. Ang una nating pag-uusapan, syempre, ang nasa pinakababa, ang physiological o ang pangangailangang physiological na pangangailangan. Nakapaloob dito ang ating basic needs, ang pagkain, ang suotan, ang tirahan, at syempre, yung hangin na nilalangkap natin o yung oxygen nga. So, pag wala yung mga yon, pag walang pagkain, walang tirahan, walang kasuotan, walang hangin, syempre, maaari tayong mamatay o magkasakit. Punguhin naman natin ang 2 baitang mula sa pinakababa. Ang pangangailangang kaligtasan at seguridad. Ano nga ba ang nakapaloob dito? Nakapaloob dito yung seguridad sa pamilya, seguridad sa iyong kalusugan, kaligtasan ng iyong hanap buhay o yung kasiguraduhan sa iyong hanap buhay, yung kaligtasan mula sa karahasan at yung katiyakang moral at physiological. Bakit nga ba nito kailangan? Kasi kung wala ito, pag wala tayo ng kaligtasan at seguridad, maaari itong magdulot sa atin ng kabalisaan o yung hindi katiyakan sa iyong kaligtasan. Maaari mag-isip-isip ka ng kung ano-ano at kung ano pa man. Ang sunod naman nating pag-uusapan ay ang pangatlo mula sa ibaba o ang pangangailangang panlipunan. Ano nga ba ang nakapaloob dito? Ang nakapaloob nito ay ang social needs natin, yung pakikipag-communicate natin sa iba o yung pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Yun yung pagkakaroon ng kaibigan, ng pamilya at anak, ng pag-ibig o ng kasintahan. Bakit na mga ba natin ito kailangan? Siyempre, kailangan natin yun para hindi tayo mag-isa at yung may mga bagay kasing hindi naman natin kayang tugunan lang ng tayo lang, ng mag-isa lang tayo. Kaya kailangan natin ng iba pang kasama. At pag wala tayo nitong pangangailangan panlipunan, maaari itong magdulot sa atin ng depresyon at ng sobrang kalungkutan. Tumungo naman tayo ngayon sa ikalawang antas mula sa pinakataas. Pagkamit ng respeto sa sarili o respeto ng ibang tao. Bakit nga ba natin ito kailangan matugunan o makamtan? Kailangan natin ito sapagkat bilang isang tao, kailangan may self-esteem ka o tiwala sa sarili. Kailangan meron ding tiwala syempre yung ibang tao sa'yo. Kaya naman, ito ay nakapagpapataas ng ating dignidad. At kung wala ka nito, maaari kang mawala ng moralidad. O kaya naman, itiwala mo sa sarili mo ay tuluyan ng mawawala dulot ng pagkapahiya, pagkatalo, o pagkabigo. At huli, tumungo na tayo sa pinakamataas na antas ng pangangailangan, kaganapan ng pagkatao. Ano nga bang meron dito sa antas na to? Sa antas na to, sinasabi ni Maslow na ang mga nakakarating lamang dito ay nagbibigay ng mas mataas na kasagutan sa halip na katanungan. At hindi siya natatakot na mag-isa o gumawa kasama ang ibang tao. Meaning, nagiging positibo siya sa lahat ng bagay. At syempre, nagiging positibo siya hinggil sa unawa niya sa kanyang buhay. Yung mga taong nakakarating lang dito ay hindi mapagkunwari at nagiging totoo sa kanyang sarili o sa ibang tao. May kababaang loob at syempre may respeto sa iba. Kapag wala ka nito, malamang magiging malungkot ka at
hahantong na naman yun sa depresyon.